Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Clark, 23 years old, taga dito sa San Juan. Sensitibong storya, Kuya Poy, ang ikikwento ko sa inyong programa, kaya hanggat maaari, kung may mga bata-bata pang mga tagapakinig, ay sana magabayan sila ng mga matatandang kasama nila. Ang totoo niya, nagdesisyon akong sumulat sa inyong radio show para makahingi na rin ako ng advice sa pinagdaraanan kong ito ngayon. Sobrang masalimuot kasi ang pangyayaring ito, Kuya Poy, at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sukat akalain na posible pala talaga ang ganitong mga eksena sa buhay. Isang taon na nang naghiwalay kami ng girlfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Chloe. Akala ko ay tapos na ang lahat sa amin ng panahon na yon. At syempre dahil fresh pa naman ang pangyayari, ay may pagkakataon pang namimiss pa rin namin ang isa't isa. Kaya umaabot din sa punto na nagkikita pa rin kami ni Chloe. Ang nakakatawa lang, ilang araw pa lamang ang breakup namin noon, ay nagkita na kami agad ng ex-girlfriend ko. Wala naman kasi talagang third party involved kung bakit nagdesisyon kaming maghiwalay. Siguro nga mutual o parehas kaming nape-pressure sa aming pag-aaral at sa pamilya kaya umabot kami sa punto ng hiwalayan. Sa totoo niyan, parehas kasi kaming running for cum laude. Plus, inaasahan na namin ang pagiging breadwinner namin sa pagtatapos ng aming pag-aaral. Mababaw man sa karamihan pero hindi nyo rin kami masisisi dahil parehas kaming panganay sa magkakapatid at sa amin lang umaasa ng mas magandang kinabukasan ng aming mga pamilya. Bukod pa roon ay mayroon din kaming mga nakababatang kapatid na kalaunan ay kailangan na rin naming masuportahan. Ganoon ang mindset namin parehas ni Chloe. Akala ko latak lang ng relasyon namin ang ilang araw na pagkikita namin ni Chloe pero Kuya Poy, para bang nawalan rin ng bisa yung breakup na ginawa namin ng ex ko kuno na si Chloe. Muli naming sinubukang ayusin ang relasyon na tinapos namin ng aking kasintahan. Kung hindi ako nagkakamali, inabot din yun ng 6 to 7 months ng pag-aayos. At masarap naman sa pakiramdam yung tipong para ba nagkaroon ng restart button ang aming relationship. Pero ang akala kong plano naming pagbabalikan ay bigla na lamang nalusaw ng hindi ko inaasahan. Kuya Poy, biglaan ang lahat ng mga pangyayari maski ako ay hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa inyo. To be honest, nalaman kong may nangyari kay Chloe at sa kapatid kong 21 anyos pa lamang na itago na lamang natin sa pangalang Ambo. Tatanggapin ko sana yung paliwanag ni Chloe na hindi nila sinasadya yung nangyari. Pero Kuya Poy, mas lalo akong nasaktan. Matapos kong madiskubre na nag-inuman pala sila at tumuloy sa isang motel na hindi kalayuan doon sa lugar na yon. Habang inaayos namin ang relationship namin. Bukod pa dyan, ito pa. May nakita rin ako sa cellphone ni Chloe na nagawa pa nilang videohan ang ginawa nilang kahalayan. Hindi naman siguro aksidente pa rin yung nangyaring yun, given na nadiskubre ko talaga ito, Kuya Poy. Hindi ko na kinumpronta pa ang kapatid kong si Ambo na dahil sa nangyari, dahil alam ko naman na eventually malalaman niya na ito. Hindi ko na inaasahan tuloy na magkakaayos pa nga kami ng ex kong si Chloe. Makalipas lamang ang ilang buwan, ay ito pa nga ang sumunod naman nangyari. Napag-alaman kong positibo sa pagbubuntis ang babaeng minahal ko ng totoo at tapat. Pero sa ngayon ay live-in partner niya na ang kapatid kong si Ambo. Habang huminto na rin si Chloe sa kanyang pag-aaral bilang paghahanda naman sa kanyang panganganak. At dahil nga sa pangyayaring yan, Kuya Poy, gulong-gulo na rin ako sa buhay ko ngayon. Kaya umabot na rin ako sa punto na naapektuhan
ang aking pag-aaral. Naghahabol pa naman ako ng honors sa school. Pero umaasa pa rin ako na mabibigyan ninyo ako ng payo sa inyong programa para tuluyang mabawasan man lang ang dinadala kong agam-agam at bigat sa aking dibdib sa mga oras na to. Pauna na po ang aking pasasalamat. Lubos na naguguluhan, Clark. Dear Kuya Poy, Clark, talaga namang hindi matatawaran ang mga pangyayari sa buhay mo. Na totoo, yung sinabi mo na masalimuot talaga at ang daming mga naging pabigla-bigla na mga desisyon hindi lamang sa'yo kundi pati na rin doon sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pero sabi nga nila hindi na natin maibabalik pa yung panahon, hindi na natin maibabalik pa yung oras. Para gumaan ang loob mo, Clark, alam ko na sabi mo nga minahal mo ng totoo at matagal itong si Chloe. There's no way around it. Pero tanggapin. Yes, maintindihan ko na nasasaktan ka pa lamang sa iyong nararamdaman ngayon na ka-live-in na yung babaeng mahal na mahal mo noon ng mas nakababata mong kapatid. Hindi nga lumayo si Chloe, pero ito yung pagkakataon na sana sa iba ka na lang napunta, hindi na lang naman sa kapatid ko. Because you will always remind me nung heartbreak, of the heartache na ibinigay mo sa akin. Sa inaasahan ko, biruin mo, inaayos nyo, pero meron palang ibang pinaplano o isa palang malaking maling desisyon yung pinasok nitong si Chloe at nadamay pa yung kapatid niya. Pero sabi ko nga yung mga edad na ganyan, sabi mo 21 years old na yung kapatid mo at kayo ay mas matanda ni Chloe, may sarili na rin kayong disposisyon. Hindi na ako maniniwala na manipulate pa yung kapatid mo. Ginusto na nila yung nangyaring yan, Clark. Wala na tayo magagawa kundi tanggapin yung pagkakataon na yan. And the mere fact na pumayag yung dalawa na mag-live-in na sila at buuin na yung kanilang relationship, dapat ikaw rin ay tanggapin mo na rin sa sarili mo na wala na talaga kayong pag-asa nitong si Chloe. Dahil alalahanin natin na ang ibang mga tao ay talagang dadaan lamang sa ating buhay. Akala natin sila na yung magbibigay ng napakalaking impact at hindi na aalis pa. Pero hindi. Ang role talaga nila sa buhay natin ay yung ipakilala sa atin yung pag-ibig, pero hindi sila nandun para magstay. Iyan si Chloe. May iba pang nakalaan para sa'yo. Nasubok kung ano yung tatag mo, nasubok kung ano yung lawak ng pangunawa mo, pero sa ngayon nga, mas intindihin mo na makapagtapos ka ng pag-aaral mo at mapaganda ang buhay mo muna, ha? O wag mo munang ilagay yung pressure na ikaw ay magiging breadwinner in the future. Kapag kaya, well then go on. Sige, tumulong tayo sa mga magulang natin, pero wag mo munang isipin na future breadwinner ka na agad. Gawin mo muna kung ano yun nandyan sa pag-aaral mo hanggang sa makarating ka ron. Step by step. Ayan, ganun din sa pag-resolba nitong problema. Nangyari na ang nangyari, pinanindigan na siya ng kapatid mo, ikaw rin, tanggapin mo na at panindigan mo na rin na hindi na talaga magiging kayo pa ni Chloe kahit bali-baliktarin mo pa yung mundo. Hindi siya nakalaan sa'yo, ang kapalad niya pala ay yung kapatid mo na si Ambo. Kaya naman maraming salamat sa masalimuot pero talaga namang napaka-inspirational pa rin na kwentong ito. Ituloy mo lang ang buhay na yan, Clark, at huwag masisira ang loob mo sa mga future decisions mo.